Yan ang ginagawa mo. Ayun ano, magawa tayo ng DIY brace. DIY brace. Nabali yung ball. Oo, nabali. Ayan. Parang sangay, nababali eh. Napok na eh. Ayan. Ayan, gumawa muna tayong temporary guys. DIY, yan. Galing. Gawang ano to, Dylan. Ay, Dylan, Disan. Improvise talaga. Siyempre. Sa mga nabali yung pole ng tent, PM na lang kayo kay Makoy Palaboy. PM lang kayo. Tapos subscribe na rin. Ay, subscribe yan, na apat rin. yan kasi kailangan apat. Hindi pwede yung dalawa. Para hindi lumusot na no. Ayun. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Lambingan Hills, patatagpuan sa Cuyambay, Tanay, Rizal. Pwede na. Turn left to Lambingan. Turn left tayo. Alam ko rough road dito. Rough road nga. Pag tag-ulan, mahirap dito. Ayan, may tipakyat. Kaprimera tayo. Tingnan natin. Ito yun. May ganito sa Naiban. Ayan. Yung ng Lambingan. I love Lambingan. So kami ay magbabayad na ng entrance. Sige. tatlo, tas dalawa yung ano. Okay na. Nakabukay na. Hindi na kasi hindi naman nagpapabook sila eh. May dala po kayo guys. Mayroon sarili kami. Dalawa. Ito mga 2 p.m. to 12 noon po, 200 may motor po ba dala mo? Meron. Parking po na 40 pesos. And then yung other payment po sa loob, doon na. Ito yung top view or overlooking area ng Lambingan Hills. Dito nagka-camp yung karamihan. Pwedeng mag-rent ng tent o pwedeng bring your own tent. So kapag may sarili kang tent, magbabayad ka lang ng 50 pesos. Katulad namin, 50 pesos lang ang binayaran namin para sa additional fee dito sa area na to. So malawak ang area, pwede mag-accommodate ng mga 30 na tent. Kaya dito 30 na tent maximum na yon. So pati yung paglalatagan ng tent ay napaka patag. So may carabao grass pa. So sakali man na umulan ay hindi ganun kaputik. Ang kagandahan dito sa top view na to, sa area na to ay tanaw na tanaw mo yung Laguna Lake. Yung area na yon. So pwede ka maglatag kung saan mo gusto, no? Basta hindi sagabal sa dadaanan ng tao. So mayroon dito nakalagay, no loud music starting 11 PM. Be considerate to other campers. Yan. So dito naman, bago yung campsite area, so mayroon naman ditong overlooking. Anong tawag dyan? Rampahan. Ayan. Sarap mag picture dito. Ito yung nakikita natin sa mga nagva-vlog. Kita nila ito. Ayan.
Ayan, pwede magpipicture doon, dito. Yan, itong area na to ay parang picturean lang talaga. Kasi ito yung tinatawag na 360 degrees. Ano? Ikot mo talaga yung lugar. Napakaganda ng view. Kaya pala yung mga pumupunta rito ay hindi nagkakamaling naka-smile na umalis. Umuwi, ano? Napakaganda. Dito nga, kita na nga natin ito. Matibay naman yung kawayan. Ayan, oo nga, ibang pakiramdam pag nandito ka, ano? Ayan, napakahangin. At ang area nila ay napapalibutan ng bulaklak sa baba. So mapuno. Tanaw na tanaw mo. Baba tayo. Ayan. Maganda oh, mga bulaklak. Baba tayo. Ayan, dito. So itong area na to ay hindi nila dinevelop para lagyan ng kubo, lagyan ng kung ano-ano na structure. Dinesign talaga nila ito para lagyan ng mga halaman na magandang tanawin, ano? Halaman, at nilagyan nila ng photo booth kung saan symbolic sa kanila ito. Parang itong heart na to, sila lang ang may ganito. Palibasa ito ay Lambingan Hills, para sa mga lovers. Ultimo ay kanilang tapakan na hagdanan ay heart ang nakalagay. So very meaningful itong campsite na ito. Ayan. Ang kaganda na, iba talaga pag may mga bulaklak, nakakapagpatingkad ng color. Marami pang bulaklak na tinatanim mo, mga maliliit pa. Ayan, ito nagsitubuan na ito, matatangkad na halaman, no? Ayan, mas matangkad pa sa tao. Ito meron silang parang tulay dito. Siguro dito talaga ay may tubig na mga dumaraan. Ayan, ilagyan nila ng parang tulay. Napakaganda. Mamaya picture tayo dyan. Ayan. Dito ay free ang tent pitching. Wala kang babayaran sa area ka mag pitch ng tent mo. So may mga kubo sila dyan. Nasa page naman nila kung magkano yung kubo. So kung marami kayo, kuha kayo ng kubo tapos may dala kayong tent. Yun, napaka-ideal pag ganun, ano? Ito yung bonfire area nila. Ayan, pag dito ka sa baba. Ayan. So doon may daanan din doon. Paakyat doon sa heart na yun. Ayan. Subukan natin umakyat dito. Ngayon ay parang dining area. Daming table. Ayan. Akyatin natin dito. Uy. Bakal lang ginawa nila dito para matibay. Solid na bakal. Wow. Isa pa oh, ganda. Oh. Yung area na yon ay nandun ang swimming pool nila. So isa lang ang swimming pool nila. So additional payment yon pag ikaw ay magka-camping dito. 100 pesos. Doon may mga cottage sila. Ayan. Ayan, cottage na yan. Open kubo kung tawagin, ano? Ayan. Yun naman, common area yon. Pwede ka kumain doon kung may dala kang baon. Ayan. At doon ay may tindahan. Dito, kompleto halos ang mga pangangailangan ng mga guest. Pwede rin silang magpaluto, mag-order ng pagkain, at mag-rent ng iba't ibang gamit. Ayan, maghahanda na kami ng hapunan. Itong chef namin. At nagpapasalamat kami at nakarating dito. Galing Malaysia pa ito. Ayan oh. Ayan oh. Kakaiba yung kanyang pagbalat sa talong. Importante pala yung tangkay. Ayan oh be. Ngayon lang natin na-realize yung tangkay. Ayan oh. Ayan. Itatapon din pala. Para ano, kakaiba ah.
Maliit lang talaga. Kami ay magpiprito ng talong, ilalagay sa binagoongang baboy. Ito tamang pag-iwa. Yan. Pa-slide. Ganyan sa Malaysia ba? Dumako naman tayo sa score na maibibigay namin sa Lambingan Hills. So para sa akin, ang score na maibibigay ko ay 96%. Sa akin naman, dahil ito ay 80% raw campsite, ang score na maibibigay ko ay 95%. Ang mga recommendations ko naman ay magdagdag sila ng iba pang mga benches para sa mga guests. At yung isa pa ay i-check nila once in a while yung trash can or trash bin, lalo na sa CR. Sa akin, may dalawang recommendation din ako rito. Una ay mag-construct sila ng additional washing area doon sa top view campsite nila para sa mga campers. Pangalawa, i-train nila ang staff nila na ngumiti man lang or ma-improve ang hospitality nila para sa mga guest. Yun lang po. Ang final score ng Lambingan Hills ay 96%. Ito ay highly recommended natin sa mga gustong mag-camping or mayroong kaunting ligo. Ayan, napakamura po ng campsite na ito at napakalapit lang. Dumako naman tayo sa moral lesson na natutunan natin sa Lambingan Hills. Ang moral lesson natin dito ay tungkol din sa Lambingan Hills. Ito ay paglalambing or tenderness. One of the sweetest gesture of love is tenderness. Maraming paraan para maipakita natin ang ating pagmamahal sa mga taong espesyal sa ating puso. Isa na dito ang paglalambing. Sa isang yakap mula sa anak, magulang, kapatid, asawa o kasintahan, natatanggal ang pagod, stress at problema na gumugulo sa ating isipan. May mga tao na hindi showy sa feelings nila. Pero sa ibang bagay na lang nila pinapakita. Maaaring sa pananalita, pag-aasikaso, pag-aalaga at pagtulong sa iyong ginagawa. Lagi nating tatandaan, kahit anong paraan ng paglalambing ang ibigay o ipakita sa atin, i-appreciate natin at tumbasan natin ito. Hindi natin alam kung hanggang saan aabot ang buhay, kaya't importante na habang nandito pa sila, ay lambingin na natin sila. Mahirap magsisi sa huli. Huwag nating kakalimutan na hindi lang pera o pagkain ang ipabaon natin. Samahan na rin natin ang lambing. Sa ganitong paraan, mas magiging productive tayo. Ganon din ang ating mga anak. Magiging ganado sila sa pag-aaral at positibo sa pagharap sa panibagong umaga. There's no such heart as hard as stone if the people surrounds him or her has a tender loving heart. Ang lambing ay isang pain reliever na sa tuwing mabigat ang ating nararamdaman, kailangan natin siya. Makakatulog tayo, makakalimutan ng problema, at minsan na itatawid pa tayo sa isang panaginip. Ngunit pagising natin sa umaga, makakaramdam ulit tayo ng sakit. Wala na ang bisa. Wala na ang lambing. Sana mayroong medical company na nagpuproduce ng mga kapsula ng iba't ibang lambing na kailangan ng bawat isa sa atin. Bilang magulang, marahil ay bibili ka ng kapsula ng lambing patungkol sa pag-alala mula sa iyong mga anak. Hindi man lang kasi tayo nasasabihan ng, "Ma, Pa, ingat kayo palagi sa pagpasok." Bilang mga anak, may kapsula rin sana na gamot para sa walang pakialam na magulang na hindi man lang mahaplos sa batok ang kanilang anak at sabihin, "Kaya mo yan, anak." Gamot para sa isang kaibigan na nagsasabing, "Kasama mo ako, hindi kita iiwan." Sa isang minamahal na nagpapatingkad ng buhay mo, ay marahil bibili ka ng maraming kapsula. At higit lalong gamot sa mga taong nawala, hindi mo naramdaman at hindi mo man lang nayakap habang sila'y nabubuhay pa. Yan po ang moral lesson na natutunan natin sa Lambingan Hills.
Maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers at mga supporters. Salamat din sa pagsama sa amin sa mga darating pang campsite review na aming gagawin. Maraming salamat. Kaya naman, Let's get closer to nature. Let's camp! Tingnan natin kung ano ang mga dala ng isang single na nagka-camp. Yan. Ano ang mga dala mo, Koy? Sarili ko lang. Sarili lang. Mayroon din siyang banig. Talaga. Pinapahalagahan din niya sarili niya. Talaga natin May yan. banig. Ano tayo dito ano? Mayroon siya. At may ilaw pa. Ayan. Yan. Medyo mali. Ito, 48 hours to. Ayan. Campers na campers ha. Meron din tayong ito. Yan ay unan. Ilang piraso yung unan? Isa lang. Isa lang kasi Isa lang tayo sa single. buhay. Sana tayo magdoble-doble pa. Ayun.